Pero ano daw ho ang sabi ng mga anak ni Duterte, mga bossing, dito ho sa nangyayari. Ano po? Alisin ko na to. Eh sabi naman ni Baste Duterte, mga kababayan, ito dito sa mga nangyayari. Sabi daw, all of these ladies touch the life and heart of my father. No one is above or below the others. Pantay-pantay lang daw kasama yung kanyang nanay. Sabi, pagka si Jordan G pagka yung may napag-uusapang mga kikiam, mga hotdog, yan, active na active po yan. No? Gustong-gustong magko-comment niyan. Insecure daw si Hanilet kasi pinkish daw. Oy, titignan ko nga, sisilipin ko nga kung ano itsura ni Alputera. No? Pink nga daw. Pink, nakita. Mukha naman maputi Sabi naman ni Baste Duterte, all of these fine ladies touch the life and heart of my father. No one is above or below the other, including my mother. It is what it is. No? So, to any camp, kahit saan daw, if you don't stop it, will reveal more of who you are rather than who he is. PRRD, the Hokage. Pinagmalaki pa yung Hokage naman. Uy, hindi naman ganyan ang kultura ng Pilipino. Di ba? Hindi naman ganyan ang kultura ng ating mamamayan, ang Pilipino ho. Tayo yung tipo bang mahinhin. Yun po talaga ang mga Pilipino. Huwag naman natin sana na maging kumbaga parang inormalize yung mga ganyan na madaming babae. Di ba? Sabi dito, because behind every man is a woman who believe in him before he believe in himself. Palamandong, ana. Ano yung dulo? Yung sinabi niyang palamandong, ana. Sabi ni Sebastian Baste Duterte, Davao City Vice Mayor. No, doon sa sitwasyon na ngayon ni dating Pangulong Duterte. Tingin nyo, mamink-mink si Hanilet, blurred na. Sira kayo? Kung ano-ano. Hindi si Hanilet, maganda naman din ha. Di ba kaya lang, syempre, may edad na din. No? Pero ito yung nangyayari sa kanila, away-away na. Sabi ni Lulay, kultura nila ay kahalayan. Wag nating kumbaga wag nating i-adapt. Hindi uubra yan. Yung ganyan, ang kultura ng mamamayang Pilipino, mga mahihinhin po. Mga kababayan, miski tayo, wag nating kakagatin yung mga tipo bang parang normal lang na may mga babae. Kapag ka mga ganyan, hindi na pinagmamalaki yan, hindi na pinagyayabang yan. Di ba? Dapat nga itinatago nyo Kung merong mga ganyan, tinatago nyo Di po ba? Nakakahiya. Tapos bilang ama ng Republika ng Pilipinas, mga bossing, hindi ipinagmamalaki yung ganyan. Eto si Sara naman. Ano sabi dito? Rodi Duterte wise not to remarry. Lahat sila girlfriend lang. Di ba? Sakto yung bilang natin 666. Sabi. Kumbaga mga pang GF lang daw walang pinakasalan. No ring, no commitment. Parang gusto nila inormal lahat sa mga Pilipino yung mga ganito mga kababayan. Ano? Yung maging wala, okay lang yan. No? Daming chicks, daming girlfriend. Hanggang girlfriend lang. Sabi, nasa tulpo yung mga mahinhin nating babae. Sabi ni Ceresa Force. No ring, no commitment daw po. Former President Rodrigo Duterte is apparently living his best bachelor life. Mismo coming from Lustay, walang modo, no? Pamilya nila, normal yan. Sa atin po, mga kababayan, ako 40 anyos, no? Kung makita nyo yung ating mga, lalo na yung mga kadalagahan nung panahon nung mga lolo't lola natin, siguro may mga ganyan pero talagang hindi pwedeng ipangalandakan, mahihiya. Ano po? Matitino, tayong mga Pilipino. Kaya wag tayong papadala doon sa mga ganito na parang gusto nila i-normalize na lang
Yung mga madaming syota, madaming si Garma, 'di ba? Si Garma umamin din. Nagulat nga si Montulfo eh. Nagulat si Montulfo, sabi niya, "Bay, syuta mo yang si Garma." Oh, di man maganda. Di man maganda, bay. Sabi daw sa kanya ng dating presidente, bay, masarap man ba yung hinuhubaran mo pag naka-uniform eh? Oh. Di ba? Ay, Diyos ko po. Parang normal na lang sa kanila yon. Hindi, no? Dapat yung mga ganyan, tinatago na lang. Hindi na ipinangangalandakan, hindi ipinagmamayabang. Tapos eto pa. Kumbaga, pag sinabi mo to bilang vice-presidente ka, no? Iisipin ng mamamayang Pilipino kung yung presidente nga dati, daming girlfriend, no? Daming chicks, walang tinutuluyan, walang inaasawa. Ako pa kaya? Pwede kong gawin din 'yon. 'Di ba? Simpleng tao lang naman ako. Sino ang huhusga sa akin? Napaka-importante, sagrado po ng kasal, mga boss, no? At kung talagang napupusuan mo yung babae, irespeto mo. Alam niyo po, masakit para sa mga babae, yung tipo bang meron silang kaagaw, meron silang kahati. No po? Kung ano po yung pagrespeto nila sa atin, ganun din dapat isusukli nila natin sa kanila po. Galangin natin yung mga kababaihan, hindi yung lahat sila girlfriend lang. Parang ganun. Parang ang baba naman po ng mga babae para sa kanila ho. Di po ba? So ngayon, sige, iwan na natin yan. Dumito ho tayo kay Inday Sara Duterte, ang West Philippine Sea. Ray Piñoco, shoutout sa iyo. Ayaw lang. Ikik ko kaya to si Ray Piñoco doon sa sa group chat namin. Maingay ho yan. Madaling araw, natutulog ako. Merong mga totnak. Huwag na yan. Eto na ho. Baka sabihin, ninonormalize ni Mark Ramos yung mga salitang ganon. Game na ho, mga kababayan. Game! Foreign policy. Ayaw lang. Ayan na, umpisahan na ni Inday Sara Duterte. Foreign policy! It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. Okay. That do not lean. Saglit lang. Do not lean. Di ba pinauwi ng dating Pangulong Duterte